So yun na nga no, probinsyanong tambay, ayun na nga tayo'y nagbabalik. So bali dito nga pala ay napunta ako dito sa bundok kasi nga wala akong magawa sa buhay. Kaya naman napag-isip-isip ko na dito na lang sa bundok maglakad-lakad at dito na lang magtambay. Bali dito kasi sa bundok wala kang makikita na grocery, wala kang makikita na kantina, wala ka ring makikita na buko juice, wala kang makikitang pwedeng bilhin dito, pwedeng pagkagastosan. So bali yun na nga. At kahit wala kang pera, pag andito ka sa bundok, wala kang problema. At sa patuloy nga na paglalakad natin, dito nga ay napadaan ako dito sa garden ni Insan. At kung makikita nyo, may tanim siya. At ayan o, kung makikita nyo, meron din siyang bakod. So bali, nilagyan nga pala ng bakod ang mga yan kasi nga madaming insekto dito. Para hindi na sila makapasok. At sa patuloy nga na paglalakad, ayun na nga at napadaan din tayo dito sa talong ni Insan. Ayan o, kung makikita nyo ang lalaki ng bunga at mahaba. Ganito din ba ang talong nyo? At dahil nga sa sobrang init, yun na nga at dumiretso na ako dito sa kalabaw ni Insan. At dito nga ay naabutan ko siya na nag-aapoy. At dito nga ay nakita ko na hirap siyang mag-apoy kasi nga sobrang lakas ng hangin at masyadong mahangin. Parang sa kapitbahay mo na sobrang hangin lalo na pag nagsasalita. Ay, joke lang, joke lang. So yun na nga, dito nga ay nakapag-apoy na rin si Insan sa wakas at bale magsasaing pala siya ng rice. Ayan, kasi nga tanghali na. So bale ito nga pala yung sinaing ni Insan, no? Rice. At syempre dahil timing, tsambahan natin nagluluto, dito na rin tayo makikikain. Ayan, no? At dito nga at habang binabantayan ko yung sinaing ni Insan, dito nga ay nagbabalat din si Insan ng kalabasa. Ayan, no? At ito ang lulutuin niya na uulamin namin. At dito nga ay natatakam na ako sa uulamin namin na kalabasa kasi nga hindi lang masarap, nakakapagpalinaw pa ng mata. At sa linaw ng iyong panagkita, makikita mo pati alalya. So bali dito nga ay nagpainit na rin si Insan ng kape at kami daw ay magkakape. So sobrang swerte naman, 'di ba? Makikikain ka na nga, makikikape pa. So bale dito nga ay tamang kape lang kami, ayan, at ini-enjoy bawat higo. Kasabay ng mainit na kape, mainit na panahon, at mainit na pagmamahal. Ha? Ano daw? So yun na nga, oras na para iluto ni Insan ang ulam namin na kalabasa. At habang nagluluto si Insan, yun na nga dito nga ay pinagpatuloy ko sa pagkakape. At habang abala si Insan sa pagluluto, yun na nga at sarap na sarap pa ako sa pagkakape, di ba? Awan babain ko. 20 years later, ayun na nga at nakapagluto na si Insan. So bale ito na nga palang mga niluto ni Insan, di ba? Ang sarap. So kagaya nga ng sinabi ko, makikikain tayo syempre. Yan, no? At dito nga ay naggauna rin ako ng pagkain ko, di ba? Awan babain ko, enjoy na enjoy pa nga ako sa paggagao dito. Yan, no? So ang sarap kasi ng ulam namin, ng pagkain namin na niluto ni Insan. So bale, isa ito sa mga rason ko kung bakit minsan mas pinipili kong tumambay dito sa Bantay. Kasi nga, napakasimple ng buhay dito. Kahit simpleng pagkain lang, ma-enjoy mo talagang kumain dito. So yun na nga, 2,000 years later, yun na nga at tapos na tayong kumain. At syempre dito, nag-enjoy kami. Tamang tambay lang kami dito. Istorya lang. Istorya tupo-tupo. At ayun na nga, andito na tayo dito sa pinagkuhanan nila ng gold. Yan o, dito nila nakuha yung yung gold, kayamanan ni Yamashita. Andun o, napakalalim. Yun, Tons of gold. tons of gold ang nakuha nila dyan. Meron pa dito. Yun o, malalim din yan. Yung silyap.